to us about the graphic design. Let's all give him a round of applause naman. Okay. She's! Can I have a she's? Ay, Diyos ko po. Ano na? Bagets. O sige, let's all concert T4. So, hi guys! Ayan, musta naman kayo? Ayan, wait lang. Are you comfortable ba me speaking in Tagalog or gusto niya English? Ganon. I can, ano naman, I can adjust naman. Okay, goods ba kayo na ano rin ako, na mag Tagalog? Okay lang ba? Or sino ba dito yung mga hindi nakakaintindi ng Tagalog? In all honesty. Ayan, okay, sige, sige. English tayo. Don't worry, guys. Charot. Ayan. So, welcome to I Saw Design, a workshop on graphic design. So, may mga idea naman ba kayo? So, guys, do you have any idea ba or any experiences when it comes to graphic design? Raise your hands. Ganon. Mga simpleng paggawa ng mga PowerPoints, ganon, or pag-layout ng mga projects. Ayan. I think during nung high school, nagkaroon naman na tayo ng first-hand experiences dyan. Okay. Okay po. Sige. Thank you. Ayan. Next slide po. So, sino ba muna ako? Ayan. Who am I? Ganon. So, hello guys. I am T. Fort. Short yan for Timothy Fort Ocampo. So, I am a art director, photographer, and graphic designer. So, next slide po. So, on my free time, I create movie posters from student films from LaSalle Benilde, ganun, even in here in I Academy. So, ayan, gumagawa rin ako ng mga posters, tapos na ilalaban siya, ganon. So, ayan, if, kumari, magkikita pa tayo dito next year, ganon, and kumari, nagbubuo na kayo ng mga movies nyo or mga films, and kumari, kailangan nyo ng help when it comes to creating posters, you can approach me, guys. Don't worry. Oh my God. Kung matatandaan nyo pa ako. Ayan, so next po. And then, okay, sorry. So, also, on my free time, I also do photography gigs. Ayan, so ito yung recent ko. I think this is a plate from our class in editorial photog, na, ayan, sa mga college dyan taking multimedia arts, you will also be taking this subject too when you're in third year. So, for this, we are tasked to recreate any or reimagine any Filipino movie stills, I think. So, ayan, mano po, gano'n. So, if alam niya yung movie na yun. So, ayan, next po. So, next pa po. Ayan. So, ayan na nga. Graphic design is the practice of creating visual components to solve problems, interpret data, and communicate ideas through typography, imagery, color, and form. So, to make it shorter, ayan, graphic design is a marriage between visual and functionality. So, syempre, may mga bagay, may mga oras din na minsan makikita natin na parang, hala, ang cute na nito, wag ko nang gagalawin. Ganun. Kumari, when creating poster or mga pub mat sa mga org nyo, may mga time na kumari, cute na siya, so parang para sa'yo okay na yon. Pero kung titingnan mo rin naman ng mga ibang tao, parang hindi siya nababasa, ganon. Or kumari yung mga colors niya super bright, super neon, ganon. Pero para sa'yo cute na siya, ganon. So, I do think na yes, may mga times talaga na na parang we settle for the visual aspect of graphic design. Pero we should also practice the functionality side of it na kung saan yan. We create graphic design in order to solve problems, interpret a huge amount of data or yung mga hindi digest masyado na data, ganon, or communicate ideas to everyone, to the general audience. So, that's graphic design. Next po.
So, yung mga pag-uusapan natin ngayon, of course, yung hindi nyo maririnig sa mga prof nyo, wag kayo maingay. This is solely based on my experiences. Kasi of course, yung design principles, yung mga basics and yung mga foundations talaga. Of course, matututunan nyo yan once you started your journey here in iAcademy, such as in senior high school and in college. So, I will be giving you guys some chicas. Ayan. I created some three chicas na pwede nyo naman i-apply, pwede nyo rin naman i-disregard, gano'n. Sabi nga nila, take what resonates, leave what doesn't, gano'n. So, ayun. I will be giving you guys three advices based on my experiences during my stay here in iAcademy, all about graphic design. So, next po. So ayan, chika number one. Ayan, hey kids, designing is fun. The mental. Ayan. Learn the basics and then bend it. Ayan, sabi nga ni Taylor Swift, Shanghai. Ganun. So, when it comes to designing, of course, it is fun. Yeah. Kasi makakapag-explore ka ng different fonts. It will also show your personality. Ganun. Sometimes pa nga, it will also be your outlet when it comes na, kumari super sad ka o kaya parang super happy ka, kailangan mo mailabas yun. Graphic design then is also an outlet for that. So, designing is fun. Pero, kapartner din ng designing or graphic designing is learning the fundamentals. So, syempre, kasama na dun yung design principles na natakal rin natin nung high school pa tayo. Ayan sila, sila unity, ayan, sila balance. So, I will be giving you guys another principles which is from graphic design or layouting principles. Next po. So when it comes to layouting principles, ayan, there are four. Actually, five yan, pero kinondense ko siya into four. Kasi yung isa naman, parang naman siya, pwede siyang isama sa alignment. So, first is white space. Maintaining the space between the design elements. So, may familiar ba dito sa term na white space? Ayan. Wala. Ayan. Alam mo ba, hello, what's your name? Ryan. Ryan. So, alam mo ba yung white space? Ginagamit, I don't know kung tama to, pero ginagamit din ata siya interchangeably with negative space in art. So, dun ko lang talaga siya, I guess, dun ako naging familiar sa term na yun. Okay, that's right. So, when it comes to white space, wait lang ha. Oh my God, may pa-prize ako. Wow! Tapos nakalimutan ko pala. No? Ayan. Ayan. Since rin naman, all about graphic design. Ayan. Congrats. So, when it comes to white space, ayan, it also connotes to negative space. It doesn't need to be white space talaga literal. So, para sa amin, sa kasi, sa mga nag-journalism dito, ayan, sa mga layout artist din, ang term din namin dito is hinga, ganon. So, pwede kasi siyang picture, ganun. Any negative space na mag-represent sa isang space. Kumari, there's a text, and then there's a huge picture here. Actually, kumari, ito. Ano na to talaga, white space na. Any huge space between elements can be considered as white space. So, bakit siya kailangan? Ganon. Kasi may mga times na kumari, masyadong text-heavy yung mga pub mats, ganon, or contents. Kailangan mo ng white space para pag tiningnan mo siya overall, hindi siya masyadong overwhelming. Ganon. So, when it comes din, ayan, kuwari sa mga dyaryo, ganon. Di ba may mga times na, although block siya na text, may times na mababasa mo pa rin siya kasi may mga gaps siya in between. So parang ganon yung parang purpose ng white space na not to make it too overwhelming for the audience or to the readers. So, ayan, white space. So next is alignment.
Ayan, rulers or grid is our friend. Don't be afraid to use it. So, eto, medyo guilty ako dito. Pero usually kasi hindi rin naman ako gumagamit ng rulers or grid. Pero, it's a good practice to use it kasi kumari, when it comes sa industry, I really learned it the hard way na kung gaano ka importante ang grid. Kasi when it comes sa, kumari, bibigyan ka nila ng super daming mga paragraphs, ganun. Tapos sabihin nila, okay, so, iko-condense siya, di ba? Tapos, pag kumari, ayan, na-condense na siya, marami pa rin siya. Kailangan mo ng grid, to be honest, para ma-pinpoint mo kung saan mo siya ilalagay, ganun. Actually, yun yung parang pinaka nakakatulong sa akin. Mamaya, makikita niyo yung example ko, pero masyadong malayo pa yun. Pero ayun, the rulers or grid can also help you with your text hierarchy. Ganon, para makita nila na maayos kung ano yung headline, yung subhead, and of course, the body. So, ayan guys, gawin natin practice na gamitin si rulers. Ganon. Wag lang tayo umasa dun sa align to the left, ganon, sa Photoshop or sa Canva, ayan, or sa PowerPoint. So, ayan, alignment. So, next is contrast. So, contrast is providing a smooth reading flow through font hierarchy and composition of elements. So, nabanggit na nga natin kanina yung text hierarchy or font hierarchy. So, when it comes to contrast, yun nga, yung contrasting aspect between the elements. Kunwari may malaki dito, of course, dapat yung katabi niya maliit, ganon. Wag siya dapat na kunwari super laking picture na to, papantayin mo rin ng super laking text. 'Di ba? It wouldn't make sense, ganon. Or it will be too overwhelming. And ito rin, sa text din kasi, kunwari, ayan, kaya kailangan nyo ng font hierarchy. Kasi, kunwari, etong si repetition, tinabi ko dito kay contrast. As in, super ka-align niya to. Ganon. Kung wala tong yung, kumari, naka-bold tong si repetition and si body, kung dinikit ko to dito kay contrast, magmumukha siyang tuloy-tuloy na contrast repetition. So, magtutuloy-tuloy yung niya, yung basa niya dito, when in fact talaga, magkahiwalay silang ano, magkahiwalay silang topic. So, ang term din namin doon is tombstoning. Yun yung malalaman niyo rin soon when it comes sa layouting. Pero, tombstoning kasi is yung pag parehas siyang naka-align and super parehas din yung text na nandun to the point na parang mababasa niyo na siya from left to right kahit magkaiba naman talaga siya. Parang yung sumikat na sa internet, yung sale, ganon, yung sasalele, ganon. Yun yung, yun yung example ng tombstoning. So, we should also avoid it, guys. Yung mga ganon na, na mga, yes. So, yun. Next slide po. So, ayan na nga. So, I will be giving you guys some examples, ganon. And, i-pinpoint niya sa akin, ganon. Or parang, sabihin niya sa akin kung is it good graphic design or bad. Ganon, based din sa mga napag-usapan natin. So, ayan, Sa Kamay ng Diyos, 2023, directed by Zaldi M. Munda. Ganon. So, ayan. Judging by this poster, is it good graphic design or bad? Ayan, sino to? Ayan, sino yung nag-raise? What's your name po ulit? Do I stand? Okay, sure. My name is Jana. For me, my guess is that it's a bad graphic design because the text is the same color of the sky, and there are too many elements that are distracting from which element the viewer should focus on. Yeah, that's my guess. Ayan, thank you. Ayan. Yay, ayan. Actually, tama siya. Wait lang. Marami pa. Wait lang. So, actually, tama siya na yung color ng text here is ka-color niya yung sky. So, hindi talaga siya mababasa. Saka yun na nga,
impact yung font. So, super bold na siya. Nilagyan mo pa siya ng stroke na black. So, hindi mo talaga siya mababasa. Ayan. So, kanina pa nga, nung pumunta ako dito, hindi ko na siya mabasa. Parang lines lang siya ng text. Ganon. So, aside from that, ayan, yung rule, yung margins, hindi rin nasunod. Ayan, super sagad nung, nung mga text here. And then, kung napapansin nyo, may literal na white space dito na block ng rectangle na white para makita kasi nga ang dami nangyayari dito katulad ng sinabi niya. So, yeah, somehow, sorry Aljur, it's bad graphic design. So, ayan, next. Ayan. This is from a poster of a Cinemalaya film titled Edward. So, is it good graphic design or bad? Ayan, wait lang. Ay, dito naman tayo. Ayan. Ayan. Hi, ayan. What's your name ulit? Sorry pong pause po. Pero my name is Val and I think it is good graphic design because it's straight to the point and it's eye-catching enough na it blends in and it's yan, good for the viewers and nagigets po siya kagad. Ayan, tama si Val. Ayan. Here's your prize. Ayan. So, yes, actually, this is good graphic design kasi, ayan, super straightforward niya. And then, kung papansinin niyo dito, in-apply niya rin yung rules ng grids and rulers. Kasi tingnan niyo, sa mga tiles, sa dami ng mga place na pwede niya ilagay yung mga text and mga logos, dito niya nilagay. Tapos yung yung A Film by Top Nazareno, sinunod niya rin yung linya. So, di ba, parang kung titingnan, kung papansinin mo siya, it's just an Easter egg for someone else. Pero sa ating mga designer, parang ang cute niyang pansinin na, oh my God, sinusunod niya yung linya, no? And then yun nga, the imagery and the colors, yun nga, it really comes all together, ganon. Basically, parang ang buo niyang tingnan compared doon kay Aljo. Ayun. So, yes, this is a good graphic design. Ganon. So, next slide po. Ayan. Para naman, para naman maka uso-uso ngayon. So, ayan, the Eras Tour International Dates poster. So, ayan, medyo marami-rami. And dumadagdag pa nga. So, ayan, ang tanong ng bayan, is it good graphic design or bad? Ayan. Hala, napaisip sila. Ayan. Ayan. Sino yan? Huy, sorry. Tatlo lang yung nadala ko. Bawi na lang ako next time. Pero ayan. Ayan. What's your name? Hi, my name is Therese. And for me personally, other than the title, it's really bold eye catching. But for the rest of the text, I think it counts as bad for graphic design. Because the goal of graphic design is to make it readable and let us see information from a simple way naman. But here, I can't read majority of the text. The colors, they it's not picked well. They blended the background, or it's too dark, or the font is too small. It doesn't. Yeah, for me, it's just really bad graphic design. Ayan. Thank you, Therese. So, actually, oo. Medyo, nung nilagay ko to, medyo mixed din ako. Kasi, ayan, nasabi rin nga ni Therese yung sentiments ko about it. So, sa pagkalapit nung mga details, ayan, especially kung marami siya, ayan, mga places and dates, maganda siya kung tutuusin. And then, yung ideas na colors yung gagamitin to represent yung duration niya sa, kuwari, ayan, sa Mexico. Ganon. It's a good idea. Pero, kung i-apply mo yung buong Eras Tour na color palette, no, ilan yon. So, and kung ihahalo mo siya dito sa parang dark blue na background, parang yun nga, kung titingnan mo sa mga ibang medium, kumari ayun sa projector or let's say LED billboard, ganun, sa MOA Arena, kumari dito mag-i-raster si Taylor Swift. Parang hindi mo talaga siya makikita. And yun nga, sa scaling din ng mga text, sana, well, for me,
sana nilakihan din nila yung mga nasa ilalim kasi mukha lang siya mga dots, gano'n. Unless super laki niya talaga. So, yeah, somehow, it's a mix between good and bad for Mosi. Yeah, bad. Uy, pero guys ha, yung pinag-uusapan natin dito na good graphic design or bad, it's really subjective siya, ganun. We're really basing it on the talaga, technicalities. Pero syempre naman, may mga bagay rin naman talaga na parang intentionally siya ganun kung bakit siya ginagawang ganon. So, unless na intended siya, then maybe we'll give them a free pass. Pero for now, ayan, we're basing it on the technicalities din talaga. And actually super natutuwa ako guys sa mga insight nyo today kasi ayan, yung mga ganitong mga exercises talaga makakatulong siya when it comes to having your own ano parang creative eye, ganon. Kasi kailangan nyo yan as you move forward to your college life or even in senior high school, kung wari pang mag-i-immersion na kayo or OJT, ganon. Kasi may mga moments na kahit intern kayo, bigla kayong parang kumari, bibigyan kayo ng decision na, o sa tingin mo, anong mas maganda dito? Ito ba or ito? So, as early as now, maganda na parang ginajudge nyo na rin yung parang mga visuals na nakikita nyo sa mga paligid nyo, ganon. Pero don't do it too much, guys. Mag-enjoy pa rin naman kayo, ganon, sa mga nakikita nyo. So, ayan, next slide po. Ayan, last but not the least, ayan. Is it good graphic design or bad? Ayan. Nako, ang daming text. Ayan. So, for your context, guys, it is a timeline of a brief history of Philippine cinema. So, ayan, kung titingnan nyo ng parang, di ba, ang dami yung text, gano'n. So, judging from kung paano siya ni-layout, gano'n, is it good graphic design or bad? Ayan. 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 Anong sagot mo? I think actually it's parang similar siya kanina na medyo mixed eh. Maganda yung use of color to break up yung text. Pero ayun nga, a brief history pero if you look at it, parang di naman siya brief eh. Like they use bold text para medyo nakikita mo rin yung difference dun sa parang starting title of each section. Pero hindi talaga siya nababasa. Like kahit kailangan mo talagang gapitan. Ayun. So yeah, actually tama ka. Ayan. So for your context guys, this is my plate last. Tawa sila oh. Ayan, hindi, okay lang. Actually, kaya ako nilagay dito kasi I do agree na ang pangit ng pagka-layout ko dito. Kasi, oh my God, sorry po sa mga manonood, huwag niyo akong gayahin. Krinam ko to. Like, bukas na yung pasahan. Tapos, parang 2 weeks atang binigay. Kasi rin naman siya, parang nagkasabay-sabay yung mga finals namin. nun. And then, parang ito yung nalingat talaga. So, parang dali-dali, gano'n, na parang, hala, ano pa yung parang mga kailangan ko i-condense here. And parang ang nangyari is, yun nga, nag-settle ako na parang, oh, sige na nga, gawin na natin to, ganon. Pero kung titingnan mo naman talaga, hindi siya talaga mukhang maganda. Kasi, kumari, ito, tingnan mo. Yung 1897 na parang though, okay yung niya, pagkalapan. Sana man lang, may mga spaces siya in between ng mga eras, ganon. Kasi parang nakakalito siyang tingnan ha. When it comes sa timeline, dapat mas siya, comprehensive dapat siya, ganun, madali maintindihan. Pero ito parang mukha lang siyang cute na poster, pero kung titingnan mo, what? Ano to? Ganon. So, guys, wag niyo akong gayahin, please. Ayan, be better. Be better than me. Ayan. So, ayan po, next slide. So, ayun na nga. That's our chika number 1. Hey kids, designing is fun. The mental. Ayan. Learning the basics and then bend it. So, ayun. Kailangan nyo talaga well, wala namang masama sa pag-experiment. Ganun. It's part din naman na para makahanap tayo ng ating visual identity, ganun, as an artist and creative. Pero,
ang masasuggest ko talaga muna, actually na-apply to sa lahat ng discipline in drawing, illustrating photography, or layouting. You should learn the basics before you bend it. Ganon. Kasi mas alam mo yung mga pasikot-sikot, ganon, ng mga rules if una mo siyang matututunan than second. Ganon. So, ayan po, next slide. So, ayan, chika number 2. Nako, pasensya na po sa mga bata. Ayan. Chika number 2, does size matter? And other stuff you often overlook when layouting. So, ayan nga. When it comes sa layouting, guys, ano lang naman to, hindi to recitation or what, gano'n. Sa tingin nyo ba, nagmamatter ba ang size ng mga text or elements? Ayan, yes. Ayan, yes daw. Eh, kayong mga nasa likod, ayan. Ayan, tama! Yes! Ayan. So, next slide po. So, ayan na nga. Kanina pinag-usapan na natin yung text hierarchy. So, pag-uusapan niyo rin to actually. Ayan, nag-start na kayo mag-class here. Or somehow, feeling ko na yung iba sa inyo na ano na rin to, na pasadahan kumbaga. So, ayan nga, matik naman na dito na pag yung headline, siya yung pinakamalaki talaga. Ganon. Kasi actually, yun nga, kung mapapansin nyo rin, or feeling ko rin, alam nyo rin naman na the way we read is from left to right, top to bottom, di ba? So, yung text hierarchy talaga, yun yung makakatulong sa mga readers to guide them kung saan ba dapat magsisimula magbasa hanggang sa huli. So, ayan, kuwari, ayan, headline. Ito yung talagang pinakamalaki. Let's say, siya yung 75% ng canvas nyo. And then, yung subhead, usually, ano siya kabaliktaran siya nung weight nung headline. So, ayan, let's say, medyo malaki lang siya pero regular size na na weight. So, ayan, ito si subhead. And then, kung titingnan mo kay body, siya yung talagang maliit na marirealize talaga ng mata mo na siya yung body. Kasi minsan, ayan, naka-italicize siya, kaya talagang super iba yung font niya sa dalawang ito. Ganon. When it comes sa ayan, sino mga mahihilig magbasa dito ng mga books? Ayan. O, di ba? Minsan, di ba, ito yung kumari, chapter number, ganun. Tapos ito yung, kumari, yung title ng chapter. Tapos dito agad magsa-start yung text. So, yun. So, kung i-apply natin nga, kumari hindi nyo pa alam yung yung text hierarchy. Ayan. Next slide po. Ayan. O, di ba, super base. So, ayan, 'di ba? Kung i-apply nyo ngayon dito, 'di ba yung title is or yung headline is si Super Bass, siya yung pinakamalaki. And then ang next mong babasahin is si Nicki Minaj featuring Easter Dean. And then after nun, ayan, yung lyrics ng chorus ng Super Bass. So, 'di ba? Parang kung titingnan kahit sa malayo, ganon, or kahit lapitan mo, ganon, alam ng mata mo kung ano yung babasahin from left to right, top to bottom. Ganon. Goods ba? Goods pa ba? Ayan. So, next slide po. Ito. Feeling ko, ayan. Medyo maraming may sakit ng ganito. When resizing your text and elements, ayan. Sa mga online rin dyan, hello po. Ayan, may bagong dating. Hello guys. Ayan. So, ito yung parang napapansin kong sakit din ng karamihan sa atin. When resizing your text and elements, please scale it proportionally. Ganon. Kuwari, ayan, palakihan po ng text. Ganon. Si Slay. Ganon. Usually yung iba, di ko alam kung bakit. Nadi-distort siya na minsan, kuwari, bibigay na sa akin. Ganun. Minsan yung pagka-resize nila, super stretch na pataas or super wide. Ganon. Guys, when it comes to resizing, ganon, hinay-hinay lang po, no? Ganon. Unless yun nga, don't overstretch it unless you intended to.
kung yung mga ano, alam ko kasi may mga gano'n na design pegs, yung mga grunge something na parang super stretch nung text tapos may mga effect gano'n. So kung gano'n yung intention niyo, okay lang. Pero kung kunwari ano 'yan, let's say, PubMath ng mga orgs, kunwari optics, gano'n. Join optics, guys. Nag-flag, ayan. So kunwari ayun, kunwari sinabihan ka nila na, "Oh, puwede bang pa-resize nitong logo na 'to?" Gano'n. May mga iba sa atin ang ginagawa, yung pag-resize nila dito nila kini-click. So, super siya nasa-stretch na gano'n instead na parang dito. 'Di ba usually 'pag ano, sa Photoshop kasi hindi mo na kailangan i-press yung shift or something para maano siya, ma-scale it proportionally. Usually dito lang sa 4 corners na 'to, eh. So, wala. Ito lang, in-include ko lang 'to kahit medyo ang trivial niya kasi parang feeling ko need siya ma-call out 'no. So, ayan. So, when resizing your text and elements, again, please scale it proportionally. Ayan, next po. Ayan, font. Ayan, the font you choose can have a profound effect on the people reading the words you type. It can be vital for attracting your target audience. Bye-bye. Oh, ayan. So, ayan. So, of course, aware naman tayo lahat sa mga font, right? Ayan. So, actually, yun nga. Sino dito yung parang kinamumuhian si Comic Sans? Ayan. Hala, meron! May mga ayaw kay Comic Sans dito. Pero, ano lang, fun fact lang, ganon. Yung Comic Sans daw, parang ginagamit, alam ko Comic Sans and Century Gothic, yung dalawang fonts na yun, parang ginagamit siya sa mga preschool, ganun, sa mga kindergarten. Kasi yun daw yung text na parang madaling basahin ng bata. Parang, kung makikita nila yung ganun na text, parang may entice sila na basahin yun. Kung unless na kuwari, compare sa bigyan mo sila ng ano, ng parang super habang ano, mga sentence na ang nakalagay doon Times New Roman. Feeling ko hindi nila babasahin 'yun. So, ayun, gano'n yung impact ng font. Actually, hindi lang font yung may ganitong effect, pati the colors, gano'n and everything. Pero for now, magfo-focus tayo sa font. So, ayan, next slide po. Ayan, let's example dito is, ayan, chiller. Ayan, pero ang nakalagay na text is, "Mag-ingat ka, Alberto." Gano'n. Parang gano'n yung ano, 'di ba? Parang ang ano, parang it's a threat. Gano'n, parang kung makikita mo 'yan sa ano, sa bahay mo, kunwari sa salamin, biglang may ganyan. Parang mapapasigaw ka na, "Hala, ano meron?" Gano'n. 'Di ba parang gano'n? Parang, "Mag-ingat ka, Alberto." Gano'n. Ayan, compared sa next slide. Oh, 'di ba? Parang ano, 'di ba, "Mag-ingat ka, Alberto." Oh, 'di ba parang gano'n. Parang eto parang sweet-sweet gano'n compared dun sa isa na parang threat, gano'n. Parang dito kung ano, kung dito parang kung makikita ko 'to kunwari sa letter, parang iiyak ako kasi di ko alam kung magkikita pa ba kami ni Alberto, gano'n. So, parang, "Mag-ingat ka, Alberto." Gano'n, compared dun sa isa na parang, "Mag-ingat ka, Alberto." Gano'n. So, 'di ba parang kumbaga, 'di ko alam kung ako lang 'to, pero 'pag gumagawa ako or nagle-layout ako, gano'n, naririnig ko yung mga fonts, gano'n. Kung paano nila i-convey yung mga messages, gano'n, or mga copy, gano'n. So, it's really important din, guys, to consider, ayan, choosing the right font for a proper place and event, gano'n. Kunwari kung wedding yun tapos bigla kang mag-aano, joker mad, gano'n. So parang, 'di ba, parang ang weird naman na ano, kunwari save the date tapos medyo ma-joke-joke and playful yung ano. So, ayun, you should really consider, guys, na parang ayan, mag-explore, gano'n. Actually, sa mga net, gano'n, ayan, sino man nakikinig dito ng K-pop? Ayan. Ayan, mga K-pop. Ayan. Minsan sa internet, kunwari 'pag nag-release sila ng album, let's say si Twice, gano'n.
magugulat ka kasi may ibang account ng stan Twitter na ililista nila yung mga font, gano'n. Kasi nire-recreate ng mga ibang stan, gano'n, for their edit. So, parang yung mga gano'n ba, gano'n. So, ayan, may mga incident talaga na minsan, ayun, di ko alam kung ako lang 'to, pero may times din na some point of your life na mapapa-hoard ka ng mga fonts kahit hindi mo siya gagamitin, gano'n. So, ayan, that's the important of choosing the right font for a specific event, gano'n, or specific project. So, ayan pa, next. Ayan, so ayan, diyan po nagtatapos yung chika number 2 natin, does size matter? And other stuff you often overlook when layouting. So, ayan, sa mga narinig nyo kanina, o di ba, does size matter? Oo o hindi? Yes. So, ayan. Next po. Ayan. So, for our last chika, ayan, nako, lahat tayo guilty dito. Ayan, mga sis and mga bros, go beyond your Pinterest board. Ayan, sa mga online din dyan, guys. Go beyond your Pinterest board. Ayan, so, ano nga bang parang meron dito? Next slide. So, ayan, sakit natin 'tong mga creatives, to be honest. And ayan, we creatives tend to look too far in our life in order to find something new to offer in our works, that we sometimes forget the beauty and simplicity of the daily mundane life. Ayan, your neighborhood has a story to offer. So, ayan, 'di ba usually may mga times na pag sa Pinterest board naghahanap tayo ng mga pegs, sa mga layout, gano'n. May mga time na parang nagiging repetitive na siya na, ala, parang nakita ko na 'to, or parang alam niyo 'yun, parang super ano na siya, nagawa na, gano'n. And isa rin 'yun sa parang ano natin, parang hindi naman siya sakit, parang nakasanayan lang talaga natin na naghahanap tayo ng something new para rin may madagdag tayo kunwari sa style natin, sa graphic style, gano'n, or kahit sa art style, gano'n. And minsan, sa sobrang layo na ng tingin natin, gano'n, minsan na-overlook na natin yung mga bagay talaga na parang, yun nga, alam mong simple siya, pero kung i-a-apply mo siya sa design, ang laki ng impact niya kasi first, relatability 100%. And of course, yun nga, when it comes sa storytelling, mas makakakuha ka pa ng insight kasi, yun nga, kunwari, let's say, ayan, pagkakape sa umaga, ganun. Di ba parang, ano pa ba yung parang mga bagay na ginagawa mo? Kunwari, when it comes sa pagising mo sa umaga, ganun. Di ba parang, sa simpleng idea lang na ganun, ang dami mo na makukuha, ganun. Kunwari, paggising ko sa umaga, narinig ko yung magtataho, tatakbo agad ako, 'di ba? Parang yung mga gano'n, ito yung na-realize ko rin ha, as someone na nag-OJT na rin, gano'n, and yun nga, na-experience ko na rin 'to actually. Na yun nga, minsan yung mga greatest ideas, gano'n, or somehow yung mga mas may impact na ideas nanggagaling talaga sa mga bagay na na parang simple or palagi lang natin nakikita. Ayan, bibigyan ko kayo ng example para mas ma-visualize yun. Next slide po. Ayan, eto, what if Pansit Canton nakipag-collab kay Wes Anderson and makikita mo sila sa cookbook. So, ano itsura niyan, 'di ba? Parang, hala, bakit napasok si Wes Anderson? Tapos, cookbook, Pansit Canton, Lucky Me, gano'n. So, anong parang mabubuo diyan? Next slide. Ayan, so actually, medyo mas matingkad siya, mas okay ata siya sa screens, gano'n. So, ayan, ito yung parang isa sa mga plates ko rin nung sa anong subject yun? Basta nung third year, gano'n, pinagawa kami ng isang parang step by step, gawa daw kami ng any.
any random na step by step na ano kung saan na may product sa ano ending gano'n. So parang actually super ano lang nito, super bilis lang nitong na ano na parang nung nabigay siya parang, hala ang cute naman if ever na pansit canton yung gagawin ko, 'di ba? Parang ang simple-simple lang magluto ng pansit canton pero what if pasosyalin natin, gano'n. So, ayan nag-flat lay po tayo ng mga ano, mga noodles and itlog and mga packs, ganyan. So, ayan kung papansinin niyo 'di ba, yung ano, yung mga negative space, ayan. Kahit hindi siya masyadong ano, like halata na super laki talaga, makikita mo na may mga spaces pa rin na kung saan hindi siya too overwhelming, gano'n. Though I admit na may mga ibang bagay dito na need i-improve, gano'n. Pero kung titingnan niyo na mabuti, kunwari ayan, yung pag-use ng grids and rulers, gano'n. It's actually pretty neat kung makikita mo siya 'pag marami ng mga text. Kunwari eto, 'di ba? Kung babasahin ng mata mo, oh, left to right, top to bottom, 1, 2, 3, 4, 5, gano'n. So, eto yung mga parang kaninang pinag-usapan natin, 'di ba? So, actually, oh, 'di ba, sa simpleng pansit canton makakabuo kayo ng ganito. And yun nga, partida pa dito, like ang ilaw ko lang ata dito yung lamp na ano, kasi pandemic pa ata nito noon. So, pahirapan kami na ano, ta's cartolina lang 'to. So, 'di ba parang ano, as simple as yun nga, yung mga bagay na nakikita mo kunwari sa kusina mo or sa bahay mo, may mabubuo ka pala na something unique about it, gano'n. Ayan, magbibigay pa ako ng ibang ng ibang example, next slide po. Ayan, what if sino yung mga familiar dito sa kalendaryong 'to? Ayan, raise your hands. Ayan, so what if may kalendaryong ganito, pero hahaluan natin ang mga nagaganap sa mga ano, kapitbahay natin. Nandiyan na yung mga batang naglalato-lato. Diyos ko, yung era na 'to, Diyos ko, parang kaliwa't kanan ata na bata may nagtutok-tok-tok-tok dun sa ano, sa sa mga streets, 'di ba? And then yung mga ano, other side ng kapitbahay niyo na nagsasabong o kaya kalapati, 'di ba? Parang, ha, anong itsura nun, 'di ba? Parang ayan, parang calendar tapos mga ganap ng ano, ng mga kapitbahay ko, ha? Ayan, so ano nga bang itsura niyan? Ayan, next slide. So ayan yung nabuo namin nung ayan, actually super recent lang nito, last term lang namin ginawa. So for our art direction na subject, para we are tasked to create a positivity poster, ganon. One that could uplift, ganon, others, ganon. Kasi ito ating kasagsagan na parang pagod na yung mga tao, gano'n. Parang and katatapos lang ng Pride actually na 'to. So parang naisip namin kasi yung mga iba do'n parang 'di ba, positivity poster. So yung iba talaga nag-settle lang na ano, na parang super laking text na ano, parang, badly put, "Live, laugh, love," gano'n. So parang nag-isip ka na, paano pa kaya natin 'to ma-ano, mati-twist into something na talagang totoo siya, gano'n, and relatable. So, inisip namin na, uy, may kalendaryo ka, what if gawin natin ganyan, gano'n. Tapos, since ano nga, parang katatapos lang ng Pride, what if parang gawin natin siya na ano, na parang calendar before Pride, gano'n. So, May. Ayan, so parang from there tuloy-tuloy na yung mga ano, usapan namin gano'n. So from there nabuo namin yung May layang magmahal, gano'n. Tapos o kaya ayan, May lugar ka dito, ka rito. Oh, so 'di ba? Tapos kung mapapansin mo ginawa namin siyang mga bahay, gano'n. So ayan, yung kaninang nakita niyo yung sa month, naging roof siya. Tapos yung mga ano, yung mga boxes ng numbers, naging ano siya, parang apartment, parang ganyan. Ayan. Parang, ayun, yung actually super nagtatawanan lang kami nung ginagawa namin 'to. Kasi parang nagtatanong pa kami sa mga classmate namin na, "Ano ba mga nakikita niyo sa mga kapitbahay niyo?" 'Di ba? So, alam niyo yun, may sense of interaction pa din between the ano, between your audience, gano'n.
So, nung napasa namin 'to, parang natuwa talaga yung prof namin kahit medyo may mga bliner ako dito kasi siyempre medyo ano 'yan, medyo not school friendly. Pero eto kunwari ano, magkapitbahay na nag-uusap sa magkabilang unit, ta's umaga 'to nagkakape. Oh, 'di ba parang yung mga gano'n na ano, na mga bagay na nagsi-symbolize sa parang tender loving care, gano'n. So eto, nakasampay na damit, oh, anong itsura niya? 'Di ba parang dalawang 1 o 10, 11, oh, 'di ba parang yung mga ganyang bagay parang 'di ba parang sa simpleng kalendaryo lang, ang dami mong mabubuo na ideas when it comes sa ano. Plus, i-connect mo pa yung mga experiences niyo araw-araw. Kunwari, as someone na kunwari nakatira sa super daming tao or super daming mga kapitbahay, gano'n. 'Di ba parang pwede mo siya i-connect diyan and kung yun nga, kung kunwari ipo-post mo pa 'to, gano'n or parang i-she-share mo sa iba, yun nga, magkakaroon ka ng connection between your audience kasi hindi ka lang naman nakaka-experience nito, kundi yung iba din. So, yeah. At ayan, ginawa ko kasama ni Leonard Montilola. Ayan, nandun siya sa parang ano, may something rin kasi sila sa optics. So, ayan. Next slide po. So, ayan, last but not the least, yung mga what if. Ano ba yan? Puro what if. Ayan. Para ano naman, para hindi na tayo lumayo. Ayan, what if si iAcademy nagkaroon ng social mixer? Ayan. Kunwari hindi niyo nakita to. Ayan. Nagkaroon ng social mixer pero hindi, pag ipopromote namin siya, hindi dapat siya yung common na tao lang, gano'n, na parang, okay guys, may social mixer kami, gano'n. So, what if pagmukhain natin silang parang pares, gano'n. Mga food ano, mga food stall dito sa Manila. So, ano kayang mabubuo nun? So, next, eto yung pares-pares. So, ayan, parang 'di ba parang yung normal na kainan niyo, gano'n. Parang nabuo siya into something na puwede mong i-correlate sa isang event na kung saan nagsasalo-salo ang mga tao, gano'n. Where people come and meet together. Kasi yung actually guys, fun fact, yung social mixer na ginawa ng Pixel, yung Orgo and yung Optics, ayun. Yung Pixel is a official MMA org here in iAcademy and then Optics is a official photography org here in iAcademy. So, nag-collab kami into creating a social mixer na kung saan first lang siya ever since na nag-pandemic. So, never pa talaga siyang nangyari ganon ever since ng ano, last na nag-pandemic. So, parang inisip namin na parang ano yung mga pwede nating ipakita, gano'n. Na parang hindi lang siya magmukhang, "Okey, may event kami, gano'n, punta kayo." Gano'n. So, nag-formulate yung team namin, ayan sila ano, Ina, Kim, gano'n, na parang, oo nga 'no, parang ano yung mga ano, choices natin, yung mga nauna pa nga dito halo-halo, gano'n. Yung parang what if daw mga sahog ng halo-halo o gano'n. So, from there, yung mga ideation, nabuo siya again from the foods. Tapos parang naisip namin, di ba pag may nababagsak kayo na utensil, kunwari, kutsara, ganun, sasabihin, ay, may dadating na bisita, ganun, lalaki, babae, ganun. So parang naisip namin na, uy, pwede ata. So, di ba, napapansin nyo, oh, yung mga pairs ng mga utensils, ayun yung parang inano namin para makita na social event siya, gano'n. Tapos sinabayan na namin siya ng mga ano, mga copy na kunwari ayan, menu, gano'n, yung good items, gano'n. So, may hindi pa ako nalagay dito, pero actually, this is also a fundraising for the home for the Golden Gays. And then, nung tinurn over na namin yung total amount, meron kaming PubMat na, syempre, kung may kainan, may resibo. So, doon namin nilagay yung parang testimony nung ano nung Home for the Golden Gays, ganun yung message nila sa amin and yung total amount. So parang 'di ba, it all comes around together ganun na parang
O from the kainan, from the pagkain to resibo, ganon. So, 'di ba parang itong mga bagay na 'to, gano'n, ayan, kung papansinin mo, ang simple niya talaga pero ang laki ng impact niya when it comes to elevating your message with your audience, gano'n. So, ayan, siyempre nakalakihan na rin natin or parang nakasanayan na rin natin as an artist or creative na to find something new, gano'n. 'Wag tayo rin siyempre matakot na tumingin dun sa parang araw-araw natin nakikita sa bahay, gano'n. Kunwari, yung aso niyo, gano'n. O sa simpleng parang picture mo sa kanya, mamaya may ma-form ka na na something, 'di ba? May nun, yung sa current kong OJT, gano'n. Ano sila, parang ang ginawa ata nila nun, ang idea nila is may tumatahol na aso, gano'n. And yung parang advocacy nila is paano natin may engage yung mga tao na i-adopt yung mga aso sa mga adoption homes, gano'n. So ang ginawa nila, yung mga tahol ng mga aso dun sa adoption homes, chinon nila into something na Christmas carol na parang nagmumukhang nangangaroling yung mga aso, ganon. And from there, nung pinost nila, ang laking engagement na parang, oh, di ba sa simpleng tahol lang, may nabuo kayo na something. And ang maganda pa doon, yung mga aso doon na feature dun sa video, na-adopt silang lahat. O di ba parang sa simpleng ganun lang na na idea, parang ang laki ng impact talaga niya, ganun. So once again guys, ayun, don't be afraid then to to ponder or parang yun nga rin parang pansinin yung mga bagay na nasa within your within your ano ngang term doon? Within your reach, gano'n. Kunwari, eto, ayan, kayo-kayo, gano'n. Malay nyo, dyan sa mga, nyo, sa mga classmates nyo or kayo-kayo mismo dito, gano'n. May naisip na kayo na or kunwari sa susunod na passion project nyo, di ba? Parang gano'n. Yes. So, ayan po, next slide. So, these are the what ifs that could save your life. So, ayan. Kasi 'di ba usually yung mga what if, parang usually nako-connote siya into something negative na, hala, what if bumagsak ako? What if nagloko siya? Ganon. 'Di ba yung mga ganon na what if, parang talagang mapapaisip ka ng masama na siya, shocks, anong gagawin ko? Ganon. When in fact, ito yung mga what ifs na talagang makaka-save sa'yo in terms of thinking and tiring yourself. Ganon. Parang, kuwari, ano pa ba, kuwari, what if, ganon, yung mga senior high school ng iAcademy nakipag-collab sa Dunkin' Donut, ganon, hashtag not sponsored, ganon. O, di ba parang, paano kaya nila gagawin 'yan? Anong meron sa collaboration ng senior high school pati Dunkin' Donuts? 'Di ba parang ang exciting niya gano'n. Itong mga what ifs na rin 'to guys, ayan, 'wag niyong ibalewala 'to as an artist or as a creative. M kunwari madaling araw gano'n. May mga times kasi na kunwari, sa kasagsagan ng dami niyong plates, may idea kayo in the middle of the night, gano'n, or kahit may ginagawa kayong random stuff, gano'n. Huwag niyo siyang isantabi na, oh my God, what if lang yan, never mind, gano'n. I-take note niyo palagi kasi you'll never know when niyo siya kailangan, gano'n. Isa rin yun sa parang mga na-realize ko din recently na na yun nga, yung mga what ifs na yung mga napag-usapan natin kanina, yun nga, malay nyo, it, it has an impact, gano'n, sa parang advocacy na you're trying to share with all of your audience. So, ayan, next.
So, ayan, long story short, malapit na po tayo matapos, no? Ayan, sad. So, ayan, to recap lang, ganon, parang, ano rin kasi, parang, ang dami kong dinaldal, ganon, ang dami nating chinika kanina. So, ayan, number one, learn the basics, then bend it. Number two, yes, size does matter. Scale it equally, don't overstretch it, and of course, font speaks. Ayan. And then number three, some great ideas come from the simplest things. So, go out and live life. So, ito talaga guys yung wag yung kakalimutan. As someone na, ayan, tapos na tayo sa quarantine guys. Pero of course, be careful pa rin naman. Mag-ingat po tayo, no? Ayan. Go out and live life. Kasi syempre, mga ilang taon pa lang kayo, let's say mga 19, ganun, mga last teens, ayan, yung mga magkaka-20, 20, 21, ganun. Ayan, ngayon na magka-college na kayo, join orgs, ayan, gumala kayo, or somehow, kahit kung ano yung, parang para sa inyo na nakaka-enjoy sa inyo, anything na magpapasaya sa inyo, gawin nyo. Kasi minsan lang kayo maging estudyante and of course, yun nga, sulitin nyo na, gano'n. Kasi syempre, pag nagtrabaho kayo, ayan, hahanap-hanapin niyo 'to, to be honest, gano'n. Ako, grabe ang weird na sinasabi ko pa lang 'to sa someone na hindi pa nga masyadong in the field, pero ramdam ko na yung somehow the pressure gano'n na going to the actual outside world. Pero siyempre, ayun, nandun pa rin yung seeking na ma-enjoy ko pa rin yung mga ganaps ko araw-araw and dapat kayo rin guys, gano'n. Ayan, next po. Ayan, so that concludes our workshop on graphic design, ISO design. So, thank you po sa pakikinig ng mga chika ko guys. And hopefully, I can see you on campus soon. So, yun po, thank you. Thank you po sa mga online dyan. Thank you, Sir T. Fort. Ayan. So, nakita nyo ba? I saw design. Nakita nyo ba? Ang saya talaga nila. Okay. So, do you have any questions for Sir T. Fort? Yeah, I am no an artist, pero grabe yung insights. So it's very catchy for someone na taking up the basics. So syempre, wala pa kayong further knowledge about it. So the discussion was very catchy. So I hope na-sustain niya yung inyong needs, no? Anong tawag doon, Sir Tifford? Kalikutin ang inyong mga isip. Okay, so do you have any questions? Questions for Sir Tifort? Yes, Jana. Okay, and then later on, si Val. What are your favorite projects usually as an art director, and how do you describe the job? So, ayun. Actually, ang funny nito kasi being an art director, super recent ko lang siya na-discover. Ganon. Like, third year, last term. Kasi yun yung subject namin. And then, weirdly or coincidentally, yun yung napasok ko na internship. So, from there, na-train talaga kami. So, in art direction, talaga, mabibigyan kayo ng chance na to create and collaborate ganon with some of the top creative director here in our country ganon, and some of the leading brands ganon. Bawal ako dito ng mga brands pero ayun, may mga brands talaga na makakatrabaho kayo, and somehow yun nga, for in my job naman as an art director, parang yun nga, gumagawa kami ng key visual. Kuwari, kailangan nitong client na to ng somehow key visual for this project. Let's say, ayan, kumari si iAcademy, ganon.
parang job namin na mag-provide ng ano nga ba yung dapat makita ng mga tao pag nakita nila si Eye Academy, gano'n. Kunwari, ano, let's say, ang the way na ipo-project namin dito is, ano, yung light trail sa Makati, gano'n, na parang going towards here sa ano, iAcademy Nexus kasi Nexus is the center of all things, gano'n. O, 'di ba parang gano'n yung parang ano, parang magagawa niyo during ano, during being an art director, parang makakapag-formulate kayo and collaborate with your fellow creatives din, gano'n. And ano, fellow copywriters, gano'n. Sa mga ganitong projects, gano'n. Actually, mas magkakaroon pa kayo ng ano diyan, ng insight, gano'n, or parang deeper understanding 'pag ano, sa college niyo i-di-discuss yan ng mga teacher niyo, gano'n. Part yan ng ano niyo, ng curriculum. And I can't wait to actually see your works, guys, in the future. Malay niyo makatrabaho ko rin kayo, 'di ba? Wow! Okay, another question from, yes. Actually, two questions, Shay, pero I guess I'll go with the first one muna. Have you ever like struggled talaga with creativity? And if so, yung parang finding your place, your searching for that originality within yourself. Kasi nasabi nyo nga na minsan may mga design na it's been done before. Parang how do you then come up with something na it's something na original talaga, and also ano, andun yung sariling flair mo. The next question lang naman is any art resources that you would recommend na hindi Pinterest. So, to answer your first question muna, parang actually, ayun, it's a journey, gano'n, na to find your own flair din kasi ewan ko kung tamang term yun, pero yun nga, medyo oversaturated na rin kasi yung ano, yung parang ano natin, yung mga nakikita sa internet, gano'n. So parang kung gumawa ka ng ganitong poster, any time of the day, may makikita ka na similar, gano'n. So may mga bagay na somehow medyo yun nga, parang meron na palang ganito. Pero alam niyo yun, somehow minsan talaga hindi naman siya masama, gano'n. And somehow kailangan mo rin talaga siya mailabas, gano'n, in order to give a free space sa utak mo in order to create something new, gano'n. Kasi kunwari, ano ba yung parang reason ko na ano, may ginawa kami no na poster for art direction ng subject na parang kailangan naming gumawa ng somehow parang advertisement na without showing actual words in it, gano'n. So, ma-visual, gano'n. And nakikita na and kuwari ayan sa ano siya, yung amin ata is laundry, gano'n. Or ayan, laundry shop siya. So, may nakikita kami na parang super ano na, like tuloy-tuloy siya yung mga classmate namin na halos same, gano'n. Medyo may naiba lang kunwari yung color nung damit, ganyan. Ano, may mga iba na ano, may time na magkakaparehas talaga. Pero yun nga, kung dun ka nag-start, then go. And then kung kunwari napansin mo na, oh, medyo parehas pala, then pwede mo siyang i-build dahan-dahan na parang, ano kayang pwede nating ibahin dito, 'di ba? Parang gano'n. So parang to answer your question, parang it's not really bad na parang yun nga na to create something na talagang hindi 100% organic, gano'n, palagi, gano'n. Kasi may mga days talaga na ganyan na parang ano, na parang kunwari kahit sa mga PubMats, gano'n. Pero yun nga, ang mahalaga is nagawa mo and nailabas mo siya, gano'n. Kaysa ito yung parang isa sa mga somehow best advices din na maibibigay ko from our prof na mas mabuti nang nailabas mo yung idea or naipakita mo yung artwork mo sa mga tao kaysa sa hayaan mo na lang siya diyan sa gilid na nabubulok, gano'n. Kasi siyempre
pinaghirapan mo yun, pinag-isipan mo pa rin yun in the first place. So, best way to to showcase it is somehow to post it or share it with your friends. Ganun, wag yung solohin yan. So parang from there kasi parang somehow ang weird niyang pakinggan pero kung gagawin mo talaga siya ganun na parang oh okay, parang okay lang naman siguro to ganun. Parang from there kasi matututo kang i-build ganun. Parang ano na yun eh, parang naka-engrain na yun sa'yo na parang, okay, since may ganitong kaparehas ako, ano yung parang mga bagay na pwede kong ibahin dito na nag-show pa rin ng akin. Let's say, pwedeng color, font, ganun. Yung mga simpleng ganun, na-alter mo siya once na nakita mo na talaga siya, ganun. So, ayun, to answer your question. And then, your second question, yung art resources. For me, ang main source ko ngayon ay IG and Twitter. Oo, weird. Pero, ayun, kung kuwari, ang mga fina-follow ko kasi sa Twitter is mga komikero, gano'n, mga comic artists. So, yung mga works nila, gano'n. So, parang yun yung mga nagiging ano ko. And then may mga, since nandun na rin naman ako sa side ng Twitter, may mga lumilitaw na kuwari, ginawa nila sa class nila, gano'n, layouting, gano'n, mga custom letter fonts, gano'n. Kusa siyang tuloy-tuloy siya dahil sa algorithm. So, somehow, ayun, sa Art PH ang dami. Pero yun nga, kailangan mo lang talaga siyang, kailangan mo hanapin yung niche mo, ganun, parang what you really want, ganun. When it comes to finding this kind of stuff or community sa social media, lalo na sa sa IG, ganun. Kasi medyo yun nga, ang dami rin, ang dami. Pero yun, actually yun nga, real works din kasi yung mga nakikita mo sa sa IG and Twitter. Ganun, kuwari sa photography, sila JL Javier, ganun, or sino ba dito kilala si Jeloy Concepcion, ayan. So, parang yung mga ganun, so, yeah, it's not that bad na parang to take inspo din sa mga social medias, ganun. Kasi hindi somehow, it's actually real work pa rin, gano'n, na na yung mga nakikita niyong pino-post nila. And siguro, ano ba, Behance, ayun. Kung gusto niyo na medyo super professional, gano'n. And art resources when it comes sa idea-wise and yun nga, mga advertisement. Ayun, siguro ang isa sa mga na-encounter ko rin is, yun nga, mag-search kayo ng mga entry sa Cannes Lions, ganun. Ayun, tuloy-tuloy yon yung mga mga works nila Pepsi, gano'n, nila Coke, gano'n. Tuloy-tuloy yan, gano'n, sa YouTube when it comes to searching advertisement, gano'n. Actually, yun nga yung mga ad natin sa sa country na 'to, yung kunwari, sino dito yung napanood yung kay yung sa Coco, yung may malaking cup na ginaganon-ganon. So, ayun, isa yun. Parang, 'di ba, yung mga sa social media lang talaga ako humuhugot ng mga art inspo din minsan pag nananawa na ako sa Pinterest. So, ayun lang po. Did I answer your question naman ba? Ayan. Okay, so explanation, no? So, actually, totoo, no? Kapag meron ka kasing peg, minsan like, sobrang look-alike talaga yung mga gawa niya. But the thing is that, if the intention is personal, it's very personal and intentional, your work is worth dying for. Charing. May magamit lang na word. Ayun. Thank you, Sir Tiffert. Another question, Val? Okay. So far po, what has been the most challenging in your journey through graphic design? But then again, what was the most valuable lesson you took from that experience? In terms of graphic design, aside dun sa originality na na aspect, siguro yung
pag-conceptualize din talaga, gano'n. Ayun din yung pinakita ko kanina dito na ano, na parang in graphic design kasi yun nga, parang kailangan mong mag-offer ng something new. I mean, the info is there, pero how will you gonna present it to others without looking na, isa na naman tong another pamphlet, gano'n. So parang isa yun sa parang pinaka-challenging for me na up until now, fini-figure out ko pa rin siya. Actually, yun nga eh. Isa rin to sa parang ano talaga, hindi namin din ma-figure out up until na parang bakit parang ang hirap mag-isip ng ano, ng bagay na yun nga, may sarili mong ano, flair, pero at the same time, hindi siya magmumukhang kaparehas ng iba, gano'n. Kasi siyempre, ano rin naman eh, parang ano ba, paano ko ba ma-word out 'to? There will be times talaga na mapa-color palette, mapa-font, gano'n. May makakaparehas ka pa rin talaga, pero it's just the way, yun nga, katulad ng sinabi po ni Mrs. na ano, na yung intention mo, kung kunwari iba naman pala yung intention mo sa paggamit nitong title or font na 'to, then it's worth the ano, the pagod, 'di ba? The idea, gano'n. Ayun yung na-realize ko din. And then second is masyado akong manitpicky sa details. Gano'n. Parang di ko alam kung kayo rin ba, gano'n. Pero may times na kunwari ano, gagawa ko poster, kunwari, gano'n. Minsan, pati yung, ayan, kunwari itong si Aya Academy. Kunwari, itong green na to, na na ano, ano, kunwari po lang. Ano, parang kunwari nabobother ako sa shade ng green, iibahin ko. So, 'pag iniba ko 'to, kailangan ko rin ibahin yung iba. So, parang alam niyo 'yun, parang ito yung hindi ko pala na-include kanina sa slides na when creating or when layouting, don't forget to zoom out kasi may times na masyado na tayong ano, in the zone na parang, "Ano ba 'yan? Bakit ganyan yung text?" Gano'n. Pero 'pag zinom out mo pala, "Ay, okey naman pala." Gano'n. May mga gano'n na moment na parang may ano, hindi naman siya OA, pero alam mo 'yun, parang 'pag in the zone ka talaga, parang kung may makukutkot ka, kukutkutin mo talaga, gano'n. And minsan counterproductive siya as someone na kunwari super dami niyo ng load, gano'n. Parang yun nga, kung magfo-focus ka dun, buong araw mo tatrabahuhin yun. When in fact na parang kaya naman na pala siya ma-resolve ng let's say within ano, within a few hours, gano'n. Parang yun nga, parang somehow I'm still learning how to ano pa rin, overcome it, yung somehow pagiging perfectionist, gano'n. Oo, kasi yun nga, parang nakaka-bother 'no, parang ano, parang kunwari, "Ay, hindi pantay." Ibahin mo na naman, tapos mamaya may mapapansin ka, gano'n. Kaya parang isa rin sa mga ano, parang na ano namin, na advice na natanggap din sa prof namin is when you finish an artwork or a poster, gano'n, anything na ginawa mo, gano'n, either take a break, gano'n. Alisin mo muna yung mata mo sa screen for an hour, 30 minutes, gano'n. Or better yet, itulog mo. Then pagising mo bukas, kung gano'n pa rin yung nafi-feel mo na, bakit parang ang weird nito, dun mo siya kailangan mong baguhin. Kasi 'pag ano, kumbaga kailangan natin ng banlaw, ayun yung term namin dun na parang kailangan mong banlawan muna yung sarili mo na ano, kasi masyado ka ng in the zone na naghahanap ka na ng butas, gano'n, kahit okey naman na pala, gano'n. Ayun yung parang super struggle ko rin na ano, na parang aside from the originality, na parang, hala, ano pa kayang puwede kong ano dito para mapaganda, when in fact, kung titingnan mo naman pala on another day, okey naman na pala siya, bakit mo pa babaguhin, 'di ba, gano'n. So, isa 'yun sa parang challenging yet valuable din na natutunan ko kasi naa-apply ko na siya sa work ngayon. Kasi 'yun nga, yung medyo working environment din namin, though maganda siya, fast-paced dapat. So, you need to
create this in a certain amount of time. And dapat, yun nga, hindi kung ano, kung kaya mo na ano, mabigay na siya na in one pass, gagawin mo na. Pero minsan, ang ginagawa ko dun is, every after poster na gawin ko, aalisin ko muna yung mata ko sa screen or ililipat ko yung mata ko sa phone, gano'n, magti-TikTok, gano'n. Para lang matanggal yung ano ko, in the zone ko na na idea na, oh, okay, kailangan kong galawin yung ganyan, ganito. So, ayun, I think, ano rin, if ever na na-experience nyo yun, try taking a break, ganon, or parang, ano, parang, nasa second floor ka ng, kwarto mo, ganon, bumaba ka muna, tapos uminom ng tubig, tapos pag akyat mo, okay na, gano'n. Iiba yung judgment mo, basically. And sa mga, mas prone yung colleges dito sa ano na 'to, sa para di ko alam kung phenomena na yun nga, na parang you tend to seek na parang, "Ano pa kaya puwedeng pagandahin dito?" When in fact, all you need to do is to take a break from it, and then you will have another perspective na pagbalik mo. So, did I answer your ayan, thank you. So, thank you, Tiford. Any other questions? Yes, chat. What advice can you give to people who don't know how or what to start with? Because sometimes people have no idea where to start, or sometimes people have too many ideas that they can't pick one single idea to start with. Ayan. So, when it comes to starting from somewhere, actually you can start from anything any medium, ganun, in terms of graphic design. Kuwari, yung simple na pagle-lettering mo sa papel, ganun. Kuwari kung kaya mo ng kuwari ayan, na-lettering mo 'to, tapos nalagay mo rin 'to. Parang 'di ba, parang kunwari, it's a start gano'n na parang, okay, may somehow idea na ako na kung paano ko i-aano 'to. Then try mo siyang ilipat sa sa internet. Let's say, kunwari kung wala kang Photoshop, let's start with Canva, gano'n. Eto guys, sa mga online din diyan and kayo, ayan, walang masama sa paggamit ng Canva, okay? Gano'n. Kasi ewan ko, naging discourse siya sa internet no na parang, ano ba yan? Mukhang pang Canva yung work, gano'n. So, walang masama sa Canva, guys. Gano'n. It actually makes designing easier for those na talaga, hindi parang, yun nga, nahihirapang magsimula, gano'n. Canva is there to help them na to grasp pa, gano'n. Kunwari yan, yung easy access sa mga documents, gano'n. May mga iba akong nakikita na na parang ang gaganda ng layouts and edits nila sa Canva na nagugulat ako, paano mo nagagawa yan, gano'n. So, ayun, parang as simple as Canva, gano'n, or kahit yun nga, pag-explore lang sa sa Photoshop, gano'n, or kahit sa PowerPoint din. Actually, ako nagsimula ako sa PowerPoint, gano'n. Yung parang mga sizing ng text, gano'n, paglagay-lagay ng mga PNG, gano'n. Hindi naman ako talaga nagsimula na natuto agad ako na, okay, alam ko na Photoshop, gano'n. We gotta start somewhere talaga. And kunwari kung gagana sa'yo si Canva, then go. Ganon. Walang judgment dito na na parang yun nga na, ginawa niya sa Canva yan, ano ba yan? Parang ganon. Guys, pigilan na natin yung ganong mentality ha. Naman, not to naman, hindi ko naman kayo inuutosan or anything. Pero syempre, let's not judge then others. Kasi iba-iba tayo ng bandwidth when it comes to graphic design. Hindi talaga lahat alam si Photoshop and hindi rin lahat may access doon. So, ayun. Yun lang naman. Parang yun yung sentiments ko na And then, siguro, ayun din, yung isa rin sa mga advice na may bibigay ko for those, yun nga, na parang ang daming ideas, ganon. Pero, saan ko to ilalagay, ganon. I suggest, yun nga, either notes, ganon, parang doon mailagay, or kahit actually, any paper, ganon, or
actually ito, anything na mapaglalagyan mo ng mga ideas mo, ganun, kuwari let's say notepad sa phone mo, ganun, gamitin mo. Actually, ginagawa ko siya up until now, ganun. Kuwari may ideas ako, ganun. And hindi ko sure kung ma-execute ko ba siya, ganun. I-take note mo pa rin, ganun. Kasi malay mo, there will be time na kumari, may nakilala kang classmate na alam pala kumari mag 3D, ganun. And medyo related sa 3D idea mo. Ay di makipag-collab ka, o di ba? Parang hindi na sayang yung idea mo. And of course, siguro yung paghahanap din ng mga ideas and pegs, ayun, surround yourself with, good designs din. Ayun, kunwari, kung kaya mo makapag-attend sa mga talk, sa mga seminar, ganun, about graphic design or anything art related, then go. And actually, marami dito sa iAcademy na ganun na from time to time, meron silang mga talks, ganun, about photography, ganun. Ayun, recent lang ata yun sa photography, di ba, in telling your stories. Ganun. So, as easy sa mga ganun, parang makakakuha ka ng insight din kasi na parang, yun nga, oh, okay, so ganito pala yun. Pero somehow, part of it then is, makakuha ka rin ng insight na, what can you do? Ganon. So, let's say, kuwari dito sa graphic design, yung mga nasabi ko talaga, may choice naman kasi kayo kung i-apply nyo yun when you're working na, ganon, or when you're doing your plates na. Pero syempre, in time will tell nga talaga na yung mga narinig nyo dito sa workshop na to, magkakaroon kayo ng sarili nyong twist into it. Kung sa working, hindi naman talaga sa inyo nagwa-work yung ganitong working style. Gusto nyo, ganon. So, yeah, ayun. Okay, ay, did I answer ba? Okay, thank you, ayan. Okay, so other questions? Napagod si Sir Tifford. Okay, if no other question, thank you again, Sir Tifford. Again, guys, ang character ng isang magaling na artist, if I would be a client someday of Sir Tifford or any one of you, one character of a good artist is someone who is very meticulous with his or her design. Okay, kasi alam nyong, fully polished yung gagawin niya something for you. Okay, so that's our takeaway for today. Thank you again, Sir Tifford. Let's give him a round of applause. Ayan. So I hope you learned a lot today. It's very fun. Now, we're gonna go down, up your things. Ay, yeah, sure. Ano pala, wait. Sige, baba niyo muna yung things niyo. We're gonna take a photo. Siguro dito. Sige. And then, Sir Tifford, siguro dito ka na lang. No, no, no. Sit down lang, guys, para hindi tayo, sure. Sige. Smile ha. Remove your mask muna for a moment. Hindi. Sige, ganito na lang. In front na lang. Yan, sige. Let's open the lights. Yan. So, let's go. Here in front. Sa gitna ka na lang, Sir Tifford. Yan. Hatiin natin ang senior high at college. Yan. Cute yun naman. Hello kayo sa kamo. May mga online, Hi. Sige, compress everyone. Compress. Sir Tifford, dito ka na lang sa gitna. Okay. Nakikita ba lahat? Yan. Okay. One more. O do the game changer sign. You know na ba? Here. Yan. Mukha lang siyang Jejemon. Tsari nga. Pero game changer sign yan. Yan. Yun, no?
as a game changer. Okay, thank you again, Sir Tifford. Now, pack up your things, everyone. We're gonna go down na to the admissions office. No one will, will go directly outside. Sa admissions office lahat tayo because we're gonna be filling out a form.